Purihin ang Diyos, isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa bawat isa, lalo tigit sa ating Panginoon. Salamat sa kanyang katapatan. Salamat sa patuloy na pagpapala ng Diyos sa umagang ito. Ang Diyos ay napakabuti at tapat sa bawat buhay po natin. Salamat po sa Kanya at ang isang pasasalamat dahil patuloy tayong binibigyan ng Panginoon ng pribilehiyo para makagamit sa kanyang gawain. Kaya salamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat po. Good morning po sa lahat ng nanonood sa umagang ito. Isa mabiyayang umaga po sa bawat isa po sa atin. Purihin ang Diyos. Tayo po muli mag-aaral at magbubulay-bulay ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, ang aking boses po ay hindi pangsingir po ito. Ngunit ang lahat ng bagay ay patuloy kong sa Diyos inaalay sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Praise God po. Hallelujah. Hallelujah. Awit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Pusong dalisay ang aming nais, nalikain o Diyos para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikain o Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Ang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa nating awitin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikain o Diyos para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikain o Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Ang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Ang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. O purihin kayo, Panginoon naming Ama, aming Diyos. Diyos na mabuti, tapat, dakila at walang katulad. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Dahil may panibago kaming buhay, panibagong kalakasan. Higit sa lahat, Panginoon, may patuloy kaming pag-asang nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pribilehiyo, sa lahat ng pabor, sa lahat ng katapatan ninyo, Panginoon, sa patuloy na pagpapala ninyo, Panginoon, pananagpunan lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa inyo sa umaga pong ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ko pong dalangin, Panginoon, ang iyong pagsama, ang iyong pangunguna, ang iyong pagpapala at pag-iingat gabay sa bawat isa po sa amin. Aming Ama, aming Diyos, kung kayo minatagpo ang karumihan sa lahat
sa aming Panginoon. Ano man natagpuan yung kasalanan sa aming mga buhay, humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran ng iyong paglilinis, paghuhugas ng kayong kabanal-banalang dugo mula ulo hanggang talampakan, upang sa gayon maging karapat-dapat, Panginoon, ang aming mga buhay sa umagang ito, sa paglapit, pagpupuri sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Salamat po sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pangunguna ninyo sa gawaing ito, Panginoon. Sa morning devotion na ito, Lord God, kayong Diyos sa patuloy na magbigay na mula pagkarunungan, Panginoon, pagkaunawa sa inyong banal at makapangyarihan salita. Bilang abang yung lingkod, Panginoon, patuloy niyo nga po akong samahan, pangunahan. Apart from you, Lord God, wala po akong magagawa. Walang halaga, Panginoon, anumang bagay na sasabihin ko lalabas sa aking bibig sa umagang ito kung hindi niyo, Panginoon, sasangkapan ang inyong kapangyarihan ng bawat salitang lalabas sa aking bibig. Gamitin niyo po ako sa umagang ito, mightily, boldly, miraculously, and powerfully, Panginoon. Patuloy niyo akong gamiting daluyan ng inyong mga salita, daluyan ng inyong mga pagpapala sa umaga pong ito, Panginoon. Maunawaan po namin, Panginoon, ang inyong mga salitang patuloy niyo ihahayag, Panginoon. Maisa puso at maisa buhay po namin ito, Panginoon. Magsilbing hamon, panibagong kalakasang espiritual sa bawat isa po sa amin. Kayong Diyos sa aming pinupuri, kayong Diyos sa aming pinasasalamatan sa buhay na ito, sapagkat kay Diyos sa walang katulad, Panginoon. Salamat po sa inyo, sa lahat, Panginoon, na makakapanood, makakapakinig, Panginoon, ng FB Live na ito. Kayong Diyos, Panginoon, na kumatagpo ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ano mang pinagdaraanan nila, kayong Diyos sa tumulong sa kanila, manguna at sumama. Salamat po sa inyo. Salamat sa katapatan ninyo. Purihin kayo aming Ama, dakilain po kayo aming Diyos. Ito pong aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay tunay na tapat, dakila, walang katulad. Napakabuti po niya. Minsan pa sa umaga pong ito, ang inyong lingkod po, Brother Romulo Flores, mula po sa lugar po ng Marinduque Distrito. Salamat po sa katapatan niya sa umaga pong ito. Tayo po yung patuloy na mag-aaral ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Mga kapatid, kung kayo po may banal na kasulatan sa aklat po ng Roma, chapter 5, verse 12, na ito po ang sinasabi kong kayo po may mga Bible, makipagbukas po kayo sa akin sa umaga pong ito. Ang sabi po rito sa aklat po ng Roma, chapter 5, verse 12, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sabi po rito yung pagpasok ng kasalanan. Kung babasahin po natin siya sa mababaw na salin dito po sa Magandang Balita Biblia, ganito po ang pagkakasabi sa Magandang Balita Biblia. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, sabi po doon, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao. So, paano po ba bumagsak ang tao sa pagkakasala? So, pag-usapan po natin ang pagkabagsak ng tao sa kasalanan na naging dahilan ng pagkamatay. Hindi lang spiritually, kundi physically, mga kapatid. Sabi po rito, kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. Lahat po tayo ay daranas sa kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit sa yan din po ay nakasulat sa aklat ng Roma. So paano po ba bumagsak ang tao sa pagkakasala? Basahin po natin, mga kapatid, sa aklat po ng Genesis, chapter 3, verse 6, na ito po ang nakasulat. Aklat ng Genesis, chapter 3, verse 6. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga, kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din nito. So sabi po doon, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. So, napakaganda sa paningin. Lust of the eye. At kadalasan sa mga buhay po natin, mga kapatid, ganito yung nangyayari sa ating mga buhay ngayon. Sa pagkakasala dahil sa paningin sa napakaganda. Lust of the eye. Sabi niya doon, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Ano pang bili ng Panginoon Diyos dong sinabi, huwag kakanin ang yung bunga ng punong kahoy. Sabi doon na may pagkakilala sa mabuti at masama. Hallelujah. At kung paano tinukso ng kaaway ang babae, si Eva, ganito po yung nangyari. Tinukso niya sa pamamagitan na sinasabi niya, hindi talaga kayo mamamatay, bagkus magkakaroon kayo ng karunungan na katulad sa Diyos. Hallelujah.
kita dun sa bunga na masarap kainin. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin ganun din. May mga pagkakataon nagkakasala tayo dahil sa pagkain. At marami pa rin ako nakikita sa mga Kristiyano na katulad dito, lalo na po kapag piyestahan. Marami pa rin mga Kristiyano na hindi kayang tumalikod sa ganitong tradisyon, ng pistahan. At merong nakikipamiesta pa rin, kumakain pa rin po sa pistahan. Alam naman natin mga kapatid na ang ganyang uri ng pagdiriwang ay pagdiriwang po yan ng pag-aalay o pagdiriwang ng mga Diyos-Diyosan. At sa buhay ko po mga kapatid, nung hindi pa talaga ako lumalim sa Panginoon, isa po ako sa mga gumagawa po niyan. Kasi isipin niyo po mga kapatid, sa pistahan napakarami ng handa. May mga Shanghai, ay favorite ko po yan. Shanghai, may salad. At talagang natutukso pa ako nung una-una. Ngunit salamat sa Panginoon dahil sa pagtatalaga ng buhay, tayo po ay tinuruan na ng Panginoon na tumalikod sa ganyang klase ng gawain. At katulad po nito, ngayon pong April, dito po sa lugar po namin, dito sa Marinduque, dun sa aming barangay, ay malapit na po ang piyesta. Ngayon pong ngayong April 23. At napakarami ko pong kakilala, kaibigan na sinasabi sa akin na mga hindi po mananampalataya ito. Sinasabi nila, Brother Romulo, malapit ang piyesta sa inyo, baka pwede namang siguro marami kayong handa. Sinasabi ko po doon na talagang lantaran, sinasabi ko po na pasensya na po kayo, ako po ay isang born again at ako po hindi na talaga naghahanda ng piyestahan. At hindi na po kami talaga sumasama sa ganyang po. Matagal na po akong hindi naghahanda ng piyesta, hindi rin po ako namimiesta at hindi rin po ako kumakain sa piyestahan. Napakarami ko rin pong pagkakataon na naanyayahan dahil sa klase ng aking mga hanap buhay ay sa pag-iisda ko po, yung mga kinukunan ko po ng isda, yung mga suki, kung mga pagkakataon na gano'n na inaanyayahan tayo at talagang sinasabi ko po na hindi talaga ako kumakain sa ganyan. May lakas ng loob po tayo na talagang anuhin yung kanilang yung pag-iimbita po nila. Hindi ko po talaga pinupuntahan yan. So, sa pagkain nagkasala ang tao, ay Brother Romulo, napakasarap ng balut. Napakasarap din ng dinuguan. At sana naman sa mga kapatid natin sa umagang ito, wala nang kumakain ng dinuguan mga kapatid. Wala na rin kumakain ng balut. Bakit hindi pwedeng kainin ng balut? Isa po yan sa mga klase ng pagkain na binikti, sapagkat hindi na po natin binigyan ng pagkakataon na mabuhay yung sisiw doon sa loob ng At dito po sa amin mayroon pong isang klase ng po rito, ng pagkain, yung kari-kari kung tawagin po sa amin. Ito po ay laman loob ng baboy na tinatadtad po ito ng pino. So, may dugo din po ito tapos ilalagyan ng puso ng saging. Ay, nung una-una po, talagang favorite ko po ito. At dito ako talaga noon nalalaglag lagi sa pagkakasala sapagkat kapag naihain sa akin dati yan, hindi ko po talaga matanggihan sapagkat isa nga po yan sa pinaka-favorite ko na pagkain nung hindi pa tayo ganun kalalim sa Panginoon. Hindi pa tayo talaga tatalaga ng buhay sa Panginoon. So, nagkasala ang tao dahil sa pagkain at maraming pagkakataon ng buhay natin. May kagipitan o kaya gutom na gutom. Nagkakasala, tutokso dahil sa pagkain. So sinabi rin po doon na sa paghahangad ng karunungan, sabi po doon sa bandang huli, naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't pumitis siya ng bunga at kumain ito. Si Satanas dahil sa paghahangad niya na maging kapantay o higit sa Diyos, siya'y bumagsak. Mga kapatid, hindi masamang maging marunong, hindi masamang magkaroon tayo ng karunungan, katalinuhan, ngunit kung yung pagkakataon na ganito, na tayo mahihiwalay sa Diyos, tayo magkakasala dahil doon sa paghahangad natin ng karunungan, ng kasikatan, nahihiwalay yung ating buhay sa Diyos. At tingnan po natin yung bandang huli. Sinabi po doon sa bandang huli nung pinag-aaralan po natin. Binigyan din niya ang kanyang kasamang asawa at ito'y kumain. Sabi po dito doon sa verse, binigyan din niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Ibig sabihin mga kapatid, nandun lang katabi si Adan ni Eva nung mga pagkakataong ito. At siya yung pinagbilinan ng Panginoon na huwag kainin. Sa kanya itinagubili na huwag kainin ng bungang kahoy na may pagkakilala sa marunong, sa mabuti at masama. Ganyan ba talaga ang mga buhay po natin mga kapatid kapag tayo'y
in love, o na, sobrang pagmamahal natin, nakakalimutan natin na nagkakasala na tayo. Nakakalimutan natin, tumatalikod na tayo sa Diyos. Nakakalimutan na natin yung tagubilin ng Panginoon. Bakit po? Kung titingnan po natin yung pagkakasulat po doon sa Genesis chapter 2 verse 23, ano pong sabi po dito? Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng akin laman, buto ng akin buto. Babae ang itatawag ko sa kanya sapagkat lalaki, sa lalaki siya ay kinuha. Sabi niya, sa wakas. Hindi ko po maisip o ma-imagine kung paano yung expression ni Adan nung nakita niya si Eva. So, maaring sa akin pong palagay lamang mga kapatid, na-love at first sight siya kay Eva kasi nakita niya, wow! Katulad ko, hindi na kamukha ng leon, hindi kamukha ng elepante, o hindi naman kamukha o kasing hugis yung anumang hayop. So, in the point po na yon, sa aking pagpalagay, ay na-inlove siyang grabe kay Eva. Kaya mga kapatid, may pagkakataon na dahil na-inlove tayo sa isang tao, na-inlove tayo sa napangasawa natin, or else anumang pagkakataon ng buhay po natin, ay nakakalimutan natin ang Panginoon sa buhay po natin. Isa po ang Brother Romulo ako po ay nakapag-asawa ng hindi mananampalataya mga kapatid. Alam ko mali na hindi pa dapat tayo makipamatok sa ating hindi mananampalataya. At yan po ang naging dahilan ni Brother Romulo nung una kung paano po ako nakasala sa Panginoon. At isa yun sa pinakamatinding pinagdaanan ko po sa buhay na ito. Dahil nga hindi mananampalataya po yung aking naging kasintahan nung una at ngayon po ay asawa ko na. Nahirapan po kami nung kami po ay magpapakasal sapagkat dahil hindi nga po, unbeliever nga po sila at ako po ay dahil born again naman po ako ay hindi pumayag yung pamilya niya na makasal po kami sa born again. At kamuntikan na pong hindi matuloy ang kasal sapagkat naghihiwalay po kami. Hindi na nagkasundo. Muntik pong akong umalis dito sa Marinduque dahil po doon. Supalit, ang plano ng Diyos ay talagang plano niya. So, sa madaling sabi po, kahit na mahirap sa kalooban, nagpakasal po kami sa Katoliko mga kapatid. At napakahirap po nung kami nagse-seminar doon. Tapos papasok ka doon sa simbahan. Kaya nga, kapag kamali talagang pahihirapan tayo. May consequences po. At sa point po na yun, naghinuyo tayo sa kanilang pamilya. Kahit na alam ko mali yung ginawa ko, yung aking gagawin ay pinagpatuloy ko pa rin dahil gusto ko nga po siyang pakasalan at mahal ko po talaga yung napangasawa ko ngayon. So, sa madaling sabi po na, ikasal po kami. At yun po pala naman yung magiging pinakamagandang turning point ang buhay po namin mag-asawa. So, ang aking asawa po sa pagkakataong ito ay siya ko na pong katuwang sa paglilingkod sa Panginoon. Siya po yung isang napakalaking katuwang ko po sa paglilingkod sa Diyos sapagkat meron po tayong pioneering church na tinatayo po ngayon. Yung asawa ko po yung aking katuwang sa ngayon. Siya po ay mananampalataya na, siya ay lumalalim na sa Panginoon. Kapag po kami ay humahayo, dahil may dalawang anak po kami na maliit pa, isang 3 years old at isang 2 years old. So, yung pinupuntahan po namin, nahayuhan po namin na medyo malayo-layo, siguro po may mga 500 meters yung, hindi naman kalayuan, mga kalahating kilometro yung nilalakad po namin. So, karga-karga niya po yung aming bunso, patong-patong ka naman po yung aking panganay. So, kasama po namin yung aming mga anak, kasama po siya sa paglilingkod sa pagkakataong ito. At lumalalim po siya sa paglilingkod. At alam niyo po mga kapatid, nung mga panahong nag-uumpisa pa po kami, talagang taga-usig ko po yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kapatid. Ngunit salamat sa Diyos, purihin ang Diyos mga kapatid sa umagang ito. Yung mga kapatid niya pong yun, unti-unti na po namin nadadala sa Panginoon. Mga kasama na po namin sila sa paglilingkod, lumalalim na po rin po sila sa paglilingkod. Kasama na namin sa pag-Bible study, kasama-sama na po sa pananamba yung mga kapatid. At unti-unti po yung halos lahat ng kanyang kapatid ay nadadala na po sa gawain. Dahil sa pagtalaga ng buhay ng mga una-una po na napakahirap na tama nga ba nila kasulatan, huwag talaga tayo makipamatok sa hindi natin kapanampalataya dahil pahihirapan tayo
sa sitwasyon na magiging natin, bunga ng pagkakasala na yun. Ngunit salamat sa Panginoon dahil siguro nakita ng Diyos na consistent pa rin ako sa paglilingkod, nakita ng asawa ko na consistent ako kahit may mga pagkakataon na para bang nagsiselos siya dun sa paglilingkod ko. Pero nung siya nakakilala sa Panginoon, binago ng Panginoon ang kanyang puso, ang kanyang pananaw sa pananampalataya. Lumalim siya sa Panginoon. Siya ko pong reminder lagi siya ko pong takapagpalakas sa may pagkakataon na minsan ay napapagod sa physical, pero ang asawa ko yung tagapush ko po sa mga pagkakataon ng paglilingkod ng buhay. So same tactics po ang ginagawa ng kaaway, mga kapatid, sa panahon ngayon. Kung ano yung ginawa ng Diablo nung una, ganun din yung ginagawa sa pagkakataon sa buhay po natin. At gayon din ang ginawa niya nung tuksoin niya ang Panginoong Hesus sa aklat po ng Mateo. Kung titingnan po natin kung paano niya tinukso ang Panginoon, basahin po natin sa aklat ng Mateo chapter 4. Ang sabi po dito, pagkatapos sa Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, gayon na rin naman ang taktikang gagawin. Kung ikaw ay anak ng Diablo, gawin mo ng tinapay ang batong ito. Gawin mo ng tinapay ang batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Alam niya, 40 days and 40 nights ka bang hindi naman kumain, nag-ayuno ka? Siyempre, gutom, physically. Gutom na gutom ka. Kaya, ganun na naman yung offer ng Diablo. Ayan, sabi na rito, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang batong ito. Ngunit, ang hindi niya alam, dahil sa pag-aayuno ng Panginoon, pinatay niya yung kanyang laman. Kaya, anong sabi ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, ngunit sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, patuloy tayong tutuksain ng Diablo, lalo tayong mananampalataya. Ngunit patibayan na lamang ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kung wala kang matibay na pagkakilala sa Diyos, mahuhulog tayo sa pagkakasala. Patuloy tayong maghuhulog sa pakanan ng Diablo. Lagi niya yung ino-offer. Si Esau, ano yung kanyang ginawa? Dahil sa gutom, pinagpalit niya yung kanyang pagkapakanay. Pinalit niya kay Jacob. Dahil sa pulang patani, na ipagpalit niya yung karapatan niya, yung pagpapala, yung blessing, na ipagpalit niya dahil sa gutom. Mga maraming pagkakataon ng buhay natin, yung pagkain ang sumisira doon sa paglilingkod natin, natin sa Panginoon. Pagiging matuwid natin, nagiging bali dahil sa pagkain. Ano pa pong sabi ng Diablo nung tuksiin siya? Doon sa huling bahagi po. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas sa bundok, sa verse 8 po. At pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi niya sa Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, magpatira pa, lahat ng ito, kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin. Maraming ino-offer ang sanlibutan na ito, karangalan, katanyagan, kasikatan, kayamanan sa mga buhay natin na pwedeng maging dahilan para tayo patuloy na lumago, tumalikod sa Panginoon. Napakarami na po nating kakilala, napakarami na nating kapatid sa Panginoon ang ganyan ang ginawa. Tumalikod sa paglilingkod dahil gustong yumaman. Tumalikod sa paglilingkod dahil sa sanlibutan ito, pag-ibig sa sanlibutan ito. Karangyaan. Sabi nga sa aklat ng Timoteo, pag-ibig sa salipi nagiging dahilan ng lahat ng kasamaan. Hindi masama ang pera, hindi masama kung ito gagamitin natin sa mabuti. Kung ito gagamitin natin sa paglilingkod, sa pagsuporta sa gawain ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi lang napakasimpleng bagay nito sa pagkain. Napakalaking bagay nito para tayo ay mahalaglag, mahulog sa pagkakasala. Na ito na nakasulat mga kapatid, yung example kung paano bumagsak ang tao sa pagkakasala. At syempre may kaparusahan ito. Ano ang kaparusahan ang sinasabi doon? Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 17, anong sabi po doon? Anong bilin ng Diyos? Sabi ng Diyos, mali po ang aking. Sabi doon, pag kinain mo ang bunga nito, walang salang mamamatay ka.
sabi ng Panginoon. Sa pagsuway, maaring mamatay tayo, physically, spiritually. Spiritually, nahihiwalay tayo sa Diyos. Nahihiwalay yung ating buhay. At napakahirap bumalik kapag tayo'y na-backslide. Napakahirap bumalik kapag matigas na yung puso. Napakahirap bumalik kapag iba na yung pananaw sa paglilingkod. Meron po tayo sa kapatiran na nung una napakalalim sa Panginoon, napakasigasig sa paglilingkod sa Diyos. Napakasipag dumalo ng Bible study, pumunta ng Bible study, napakasipag sa paghahayo. Ngunit sa pag-ibig niya sa sanlibutan ito, tinalikdan niya yung kanyang pagkakasala. At kapag kinakausap ko po siya, sinasabi ko po, bro, kamusta ka na? Minsan inaanyahan nating sumamba tuwing Sunday, lagi niya sinasabi, alam ko na yan. Alam ko na yan, bro. Napakahirap panumbalikin ng isang tao na sinasabing alam ko na. Kasi wala ka ng ibang pwedeng sabihin sa kanya o i-encourage sa kanya sapagkat alam niya na lahat. Yun lagi po yung sinasabi, alam ko na. Nahirap ng panumbalik. Kaya nakakalungkod sa Diyos, yung mga dating malalim sa Panginoon nung una, ngayon tumalikod sa paglilingkod dahil sa pagkakasala. Lahat ng uri ng gawain ng sanlibutan ay ginawa na tumalikod ng tuluyan sa Diyos. Kaya sabi po rito, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan. At ang mga ganito, at sa ganito ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Wala pong matuwid, wala kahit isa sa atin. Ngunit nakakapagpatuloy tayo mga kapatid dahil sa biyaya, habag ng Panginoon. Dahil sa katapatan ng Diyos. Hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating kapangyarihan, hindi dahil sa ating kabutihan. Ito'y dahil lamang sa Diyos. Dahil sa kanyang katapatan sa buhay po natin. Kahit tayo hindi tapat, patuloy siyang nagiging tapat sa atin. Kaya mga kapatid, talikuran na natin ang pagkain ng balot, pagkain ng dinuguan, kung ano man, mga binikting hayop. Kung titingnan natin, parang napakasimpleng bagay lamang ng balot, napakasimpleng bagay ng dinuguan. Ngunit, isipin natin, dahil sa pagkain, nalaglag sa pagkasala, nahulog sa kamatayan ng isang, ang buong sanlibutan, nahulog sa kamatayan ng tao. Salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. Salamat sa kanyang katapatan. Nawa ang mga salitang at patuloy po natin na pag-aralan sa umagang ito yung nagsilbing hamon sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon. Magpatuloy tayo mga kapatid sa paglilingkod. Magsigasig tayo sa paglilingkod. Napakalapit ng dumating ng Panginoon. Napakalapit na niyan dumating. Kaya wag nating hayaang mahulog pa tayo sa kanyang kamay. O hayaan nating manlamig pa tayo sa Panginoon. Wag na nating hayaan datnan tayo ng Panginoon na tayo malahininga, malamig sa paglilingkod sa Kanya. Salamat sa kanyang katapatan. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Tayo po'y lumapit sa kanyang sa umaga pong ito. Aming Ama, aming Diyos na mabuti, tapat, dakila at walang katulad. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa umaga pong ito. Salamat sa inyong mga salita, Lord God, na patuloy niyo pong inihayag sa aming kalagit-anan, Lord God, na patuloy po namin dalangin, Panginoon. Patuloy itong matanim sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso't buhay. Mag-uhay ito, Panginoon, tumubo, magbunga na napakaraming pagbubunga. Makita ito sa aming pananampalataya, sa aming buhay, Panginoon. Makita po, Panginoon, ito sa bawat gawa at salita po namin. Dalangin ko po sa umagang ito na patuloy niyong pagpalain, Panginoon, ang buong organization ng Door of Faith, Panginoon. Pilipinas, internationally, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming General Superintendent, Lord God, Pastor Joseph Glenn Masarino. Patuloy mo siya, Panginoon, pagpalain. Katagpuin mo palagi, Panginoon, ang kanyang pangangailangan. Pagalingin mo siya, anumang kalagayang physical niya, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo siya ng kalakasan. Sa bawat paghakbang ng kanyang mga paa, ang iba yung pag-iingat ay yung igawad sa kanyang buhay. Patuloy niyong katagpuin ang lahat ng ninanasa ng kanyang puso, Panginoon, sang-ayon sa inyong kalooban. Patuloy mo siyang pagpalain, buong niyang sambahayan, Lord God, ang buong Masaredo family, Lord God. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Hallelujah. Si Mami Mars, Panginoon, hallelujah. Pagpalain niyo po sila. Ang lahat, Panginoon, ng supervisor, district supervisor, Panginoon, mula District 1 hanggang District 9, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang kanilang mga buhay. Pagpalain niyo sila, Panginoon. Hallelujah.
Tulungan niyo po sila, Panginoon. Ano mang kalalagayan nila, bigay mo pa lagi sila ng katatagan sa pananampalataya, kasiyahan sa paglilingkod, kagalakan, kapanatagan, kapayapaan sa bawat buhay nila. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat kapastoran, Lord God, na patuloy na nagtatapat naglilingkod sa inyo. Kayo yung patuloy na tumulong sa kanilang mga buhay, kumatagpo. Bless niyo po sila, Panginoon. Buksan yung patuloy ang durungawan ng langit at nasibuo sa masaganang pagpapala sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang tinatangkilik. Ano mang negosyo, trabaho, ano mang, Panginoon, ang pinagkatiwala niyo sa kanila, bigyan mo sila ng kalakasan upang patuloy na mapagyaman, Panginoon, ito. Mapagtapatan nila ito, Panginoon. Dalangin ko po ang aking mga kapatid sa umagang ito, sino mang may trabaho, sino mang aalis ang bahay, ang iyong ibayong pag-iingat, karunungan, at pagpapalay maranasan nilang sagana sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy niyo silang ingatan, pagpalain, Panginoon, pangunahan sa bawat buhay po nila. Patuloy, Panginoon, na mabigyan kayo ng kapurihan, kaluguran, sa bawat gagawin po namin, Panginoon, sa maghapong ito. Ingatan niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Patuloy, aming Ama, aming Diyos, itinitiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay sa aming mga buhay. Salamat sa inyong katapatan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, anumang pinagkatiwala niyo po sa amin, sa anumang paglilingkod, mayroon kami, Panginoon, mapagyaman po namin ito. Mapagtapatan po namin ito, Panginoon. Mapamahalaan po namin ito, Panginoon, ng maayos. Dalangin din po namin ang aming bansa, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Hallelujah. Magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa sa anumang ahensya ng gobyerno, sa anumang pamunuan, Panginoon. Hallelujah. Kayong Diyos sa patuloy, Lord God, magsilid ng banal na pagkatakot sa bawat Pilipino, sa bawat namumuno, Panginoon, mula sa presidente hanggang sa pinakamababang paglilingkod, Panginoon. Salamat po sa inyo. Patuloy kaming maging asin at ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon. Makita po sa amin ang iyong katapatan, Panginoon, hallelujah, sa bawat buhay po namin. Salamat po sa inyo. Salamat sa katapatan ninyo, Lord God. Salamat sa inyong pagpapala. Kayong Diyos sa aming itinataas, pinupurit, pinasasalamatan. Purihin po kayo, dakilain kayo, aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa kanyang katapatan. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay dakila. Sa mapagpalang umaga po, sa bawat isa, minsan pa, Brother Romulo Flores po, mula sa lugar ng Marinduque. Pagpalain po tayo ng Diyos, mabuhay po tayong lahat. God bless po sa bawat isa.